Mga kapuso, sa gitna pa rin ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, kuhang-kuha ang mga tagpo sa operating room ng isang ospital sa Coronadal City. Nakaantabay ng mga anak na cesarean section ang isang babae nang magsimula ang pagyanig. Ang kanyang karanasan sa pagtutok ni Joseph Morong. Excited na dumating sa ospital sa Coronadal City ang mag-asawang Casey at Alan kahapon. Makikilalan dapat kasi nila ang kanilang baby Carrie na nakaschedule ipanganak ni Casey via cesarean section. Pero habang naghihintay si Casey sa operating room, biglang lumindol. Lord! Sa gitna ng pagkataranta, agad lumapit si Alan kay Casey na nasa hospital bed. Dumiretso na ako sa OR kahit bawal. Dumiretso ako, pumunta ako sa kanya para kunin siya. Natutumba na yung mga oxygen tanks, yung mga debris ng ceiling, nahuhulog. 2 minutes na pero sobrang lakas talaga hanggang sa nag-off na yung mga lights. Buti pumasok na yung husband ko. Sobrang lakas ng lindol, hindi ka talaga makagalaw. Sa lakas ng pagyanig, inakala ni Casey na mababagsakan sila ng ikatlong palapag. Sabi ko, hindi na to normal. Sobrang lakas na to. Kung guguho. Sabi ko, kung guguho ito, parang ayun na, mababagsakan na kami ng 3rd floor. Kasi nasa 2nd floor na kami. At kahit nang tumigil na ang lindol, nanatiling madilim sa maraming bahagi ng hospital. Pinalabas ang lahat patungo sa itinakdang evacuation area. Bitbit pa ni Casey ang sariling dextrose habang naglalakad sila palabas. 7:38 a.m. is medyo natapos na, naging kalmado na rin siya. So doon na sila nag-respond na baba na kaming lahat. Sa ngayon, postponed muna ang first meeting nila with baby Carrie. Tila blessing in disguise na hindi ito nangyari habang sinisesaryan siya. Sa OR is parang sabi nila nahulog talaga lahat ng mga debris at mga lights doon. So parang totally wasak talaga yung OR mismo. Para tiyak na ligtas at maliit ang tsansa ng aftershock, bukas na June 10, itutuloy ang operasyon. Nakakakabaman ang karanasan na subok na nila ang pagiging maalaga ng hospital staff na makakasama nila sa pagsulubong sa kanilang baby not as scheduled but in God's perfect time. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Literal na pinadapa rin ng lindol ang maraming bahagi ng Davao Occidental. Bukod sa mga estrukturang nasira, problema rin ang mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa landslide. At nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, malawak ang natamong pinsala ng lindol sa infrastruktura dito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pahirap pa naman ang pagpasok sa iilang mga barangay dahil sa landslide. Naiyak na lang sa takot at pangamba ang gurong si Sandy Joy matapos siyang muntika ng matabunan ng guho nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Sakay ng motorsiklo, papunta na sana sa paaralan si Sandy nang maabutan siya ng lindol sa kalsada ng Don Marcelino, Davao Occidental. Natumba na ang kanyang motorsiklo sa lakas ng pagyanig. Napagitnaan pa siya ng 2 pagguho ng bahagi ng bundok. Thank you! Ligtas siya, ngunit nagtamo ng mga galos at pasa sa katawan. Mga kapuso, papunta na sana tayo ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ngunit natigil tayo dito sa Sitio Kawayan, Barangay Kyobog ng Don Marcelino, Davao Occidental dahil nga nakikita natin nagsasagawa pa ng clearing operations itong mga otoridad dahil nga itong bahaging ito ng bundok ay gumuho bunsod ng matinding pagyanig kahapon ng umaga. Ang residenteng si Woody, iilang hakbang lang ang layo ng bahay sa gumuhong bahagi ng bundok. Yan natingala ko na ako sa kong balay, kalit panang ang balay kang nauyog. Pagtanaw na ako sa akong atbang, kanang yuta midahili na maunang sulod ko sa balay, ikuha na akong apo na niguro gid ko nga bahala lang matabunan ang balay basta kay ang akong apo safety. Nagsitakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali namang makalabas ng eskwelahan nang tumama ang lindol kahapon.
Tila nagfag na sa kapal ng alikabok mula sa mga natuklap at mga nasirang school buildings ng eskwelahan. Pahirapan pa sa ngayon na makalusot papunta sa naturang lugar. Ayaw sa building, please. Sige, wala na, okay na. Sa barangay Butulan, 2 ang nasugatan ng maraganan umano ng gumuhong bahay. Hindi pa passable ang daan sa naturang barangay, kaya isinakay sila sa motor bangka papuntang District Hospital. Sa mismong sentro ng Jose Abad Santos, nakakordon ang kanilang munisipyo. Sa mga tent muna nag-oopisina ang mga empleyado ng LGU. Malaki rin ang pinsala na dulot ng lindol sa barangay Magulibas. Isa sa mga pinakagrabeng naapektuhan ng lindol dito sa bayan ng Jose Abad Santos, ang barangay Magulibas. At ito na nga ang itsura ngayon ng kanilang barangay hall. Nagbagsakan ang nasa itaas na bahagi ng istruktura at malalaking bitak ang makikita. At sa harap ng barangay hall, ito naman ang kanilang covered court. Ito na ang itsura sa ngayon ng kanilang covered court na pinadapa ng lindol. Gawa pa naman ito sa bakal. Ang kaning gym na mo, kanang naghinay-hinay na siya mo, pagkatumba niya. Pero niuna jud ang kanang barangay hall sa taas niya. Mo na siya Wala tao diha. Wala sir, kay sayo pa man sa buntag. Pero wala po tao sa gym. Wala pa po, pasalamat lang po ko sa Ginoo, wala gi tao pa. Noong 1 taon lang daw ni-repair ang covered court na pinalitan ng bubong. May makikita ring sira at bitak sa katabing health center at multipurpose hall. May malalaking bitak rin sa konkretong kalsada. Doon muna kami sa dati naming building sa dati naming barangay hall na doon kung saan kami nag-session, doon muna kami pansamantala. Ang bahay ng pamilyang Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pangpang. Trauma yun, sir. Tanan yun, pati mga anak na ko mo. Linog lagamay, kanang kuratan dayon mo. Aksyon na sila hilak. Kulbaan yun sila, sir. Nananawagan ng LGU Just sa DPWH na tulungan sila sa road clearing operations sa sarado pang mga kalsada. Kagaya na lang ng barangays Tabayon, Malalan, Tanuman, Nuing, Butulan, Sugal, Patulang, Kitayo, Balangonan at Kayaponga. Ivan, kinumpirma ngayong hapon lang ni Just Mayor Jason John Joyce na 7 na nga ang naitalang namatay sa landslide matapos ang lindol. Ivan. Daghang salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Hinigpitan pa ang seguridad sa Senado dahil sa umano'y banta sa gusali at paligid nito. Mula umano sa direktor ng National Bureau of Investigation ang impormasyon. Kaya kinwestiyon yan ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Kara, ramdam nga natin ang mas matinding seguridad dito sa Senado kasunod nga ng mga ulat na may seryosong banta rito. Hindi na simple ang pagpasok sa compound ng Senado. Kailangan may ID o aprobadong visitor's form at ang mga sasakyan ipinabababa ang salamin at sinisilip ang ilalim gamit ang salamin. Bantay sarado ng pulis ang loob at labas ng Senado. Naghigpit sa seguridad matapos pulungin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Sergeant at Arms. Matapos sabihin kahapon ni NBI Director Melvin Matibag sa Blue Ribbon Committee na may potential threat o banta sa gusali at paligid ng Senado. Sabi rin ni Senador Tito Soto na kasama ni Gatchalian sa new majority na clear and present danger sa Senado dahil sa seryosong banta batay sa intelligence na nakalap. Pero ang bantang yan, kinwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi na ibahagi sa lahat ng senador. Patuloy niyang iginigiit ang pagiging Senate President at nagtatanong kung anong klase ang banta, sino ang nag-assess at ano ang ebidensya. Pagpunto niya, hindi naman galing ang impormasyon sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA na siya anyang inatasan ng konstitusyon ng mga laga sa Senado. Dapat anyang timbangin muna ang impormasyon kung galing sa NBI na ipinunto niyang humarang kay Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 11 at sinisi niya sa pamamaril sa pagitan nito at ng Senate Security noong May 13. Sinisi ka pa naming makuha ang panig ng bagong mayorya kaugnay niyan. Pero sabi ng itinalaga nitong Sergeant at Arms sa si retired Police Major General Alfred Corpus, inaalam pa niya
kung ano ang specific threat sa Senado. I have to find out kung saan yung source ng info and then find out kung ano talaga yung specific threat. If there is a threat, syempre, it's always naman yan, calibrated yung response natin according to the threat level. Mahiwalay pang inaalala si Senador Ping Lacson ang lumalaki umanong pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas hanggang sa batalyon at regional levels na delikado anya kung samantalahin ang mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Naugnay umano ito sa power play sa Senado, flood control scam at pagmahal ng bilihin. Bagaman sketchy and raw o malabong impormasyon pa. It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Kara, naglabas din ng memo si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian kaugnay nga sa heightened security measures na ipinatutupad ngayon dito sa Senado. Inatasan niya rin ng Senate Secretary na i-secure ang lahat ng record at dokumento ng Senado at nagpapatupad din ng no visitors policy. Hinihikayat din ang lahat ng mga empleyado na mag-work from home muna hanggang sa Huwebes. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Kara. Maraming salamat, Ian Cruz. Chika Minute na mga kapuso at makakasama natin ngayong Tuesday Chikahan, sparkle artist Ashley Rivera. Ashley? Salamat, Miss Cara, at good evening mga kapuso. Pinalaga ni Sparkle Star Clea Pineda ang mga pambabash at pagbabanta na natatanggap niya online. Plano na nga raw niya magsampa ng reklamo sa isang netizen na nagpadala raw sa kanya ng rape message. Makichika kay Athena Imperial. Suportado ng kanyang pamilya si Sparkle Star Clea Pineda sa kanyang pagbalag sa online bashing and threats, partikular sa netizen na nagpadala umano ng rape message sa kanyang social media account. Minsan lang ako magsalita sa social media. This time, parang hindi ko na pinalagpas kasi sobra-sobra na yun. Plano raw niyang sampahan ng reklamo ang netizen. Yung family ko nagpo-push na kailangan may gawin kaming action about it. Kagabi, dumalo si Clea sa premiere night ng multi-awarded film nilang Open Endings, kasama ang co-stars na sina Jasmine Curtis Smith, Janela Salvador at Lian Mamonong. Suportado si Clea ng lead cast ng pelikula. It's time that they learn their lesson. I-expose natin sila. Sakto naman sa theme ng kanilang pelikula, nag-speak up ang cast sa usapin ng LGBTQIA+. We introduced the stories of sapphic women, of same-sex relationships in a big platform and big media na normalizes it for everyone. This story is about love, di ba? So I think it's nice for us to open our hearts and open our minds to everyone and everything. Panoorin nila para to slowly try to understand this type of love. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, mababaw po ang paggalaw ng Cotabato Trench na naging sanhi ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kaya matindi ang pinsala. Ang paggalaw na yan ang mitya ng lindol sa Mindanao noong 1976 na itinuturing isa sa mga pinaka-mapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon, gumuho ang mga gusali. Kabilang ang mga paaralan. Ang epicenter ng pagyanig ay nasa dagat, nasa layong 32 kilometers kanluran ng Maasim, Sarangani. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagyanig ay dahil sa subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench.
Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nasa isa sa mga seismically active regions sa bansa. Sa nakalipas na 100 taon, nagkaroon na ng 7 malalaking lindol sa Sarangani. Nasa magnitude 5.7 hanggang 8 ang mga lakas ng pagyanig. Kabilang dyan ang magnitude 8.1 Moro Gulf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari yan 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Wala pang 10 minuto matapos ang pagyanig, nagkaroon ng tsunami na sumira sa maraming bahay at kumitil sa mga buhay ng nasa coastal communities sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 20 kilometro lang ang lalim ng lindol noong 1976, kaya ito nagdulot ng matinding tsunami. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976. Dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol kahapon. Nasa 1 metro sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Mas mababa pa sa Mati City at Zamboanga City. May mga na report po sa amin na may mga bahay po na napinsala dulot po ng tsunami. Iyon po ay i-verify po namin kung totoo pong due to tsunami wave po itong pagkasira ng mga kabahayan po. Sabi ng PHIVOLCS, inaasahan nila ang malawak na pinsalang dulot ng lindol, lalo na malapit sa epicenter. 33 kilometro lang kasi ang lalim ng bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw kahapon. Medyo may kababawan po ito, kaya po malaki po yung pinsalan po nito. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Bukod sa malakas na pagyanig at mababaw na pinagmulan, tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na may ilang lugar na nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng solidong lupa at nagmistulang likido dahil sa lakas ng lindol. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Bukas, magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ng mas malalim ang nangyaring lindol kahapon. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May 2 upuan ang kanilang pagitan noong una, pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito kagabi sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City, kung saan pareho silang panauhing pandangal. Wala pang detalye kung ano ang kanilang napag-usapan, pero sabi ng Malacanang, kumustahan lang ito at walang politika. It's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado, kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang katunggaling paksyon ni Cayetano na pinamumunuan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam aniya sa Senado. 2 Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said there's only one upper chamber and it is the Senate of the President. It is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sino po yun ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Block, may 1 senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada, at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa.
Gayunman, sabi ni Senador Bam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Block papunta sa kanilang grupo. Kaya malapit na anya silang maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President. Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras.